Let's pray. Panginoong Yesus, salamat pong muli sa oras na ito na kami po ay nagkaroon ng oras ng pagkakataon na makapag-aral, makapakinig ng inyong nga po mga salita. Dalangin ko, Father God, yung malayang pagkilos sa mga Espiritu sa aming kalagitnaan. Maging tagapagturo ka namin, Panginoon, maging kalakasan ka namin, Lord God. At lahat po ng mga desires ng aming mga puso, dalangin ko nga nakatagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin, Lord. We honor you, we glorify you. In Jesus' name I pray. Amen. Ang ating pong topic 229, God is sovereign, resting in His perfect plan. Ang ating pong mga main text ay kukuhanin natin sa Daniel chapter 6, Psalm chapter 46, Romans 8:28 to 39, with emphasis on Romans chapter 8 verse 28. Sabi po ng ating main verse, and we know that in all these things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa Tagalog, alam daw nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So napakaganda ng verse reminding us na sa lahat ng bagay, sabi nga maganda man, pangit, na nangyayari sa buhay po natin, tandaan po natin ang ating Panginoon gumagawa para sa ating ikakabuti. Tayo na mga nagmamahal sa Kanya na tinawag for a purpose. 'Di ba? Hindi naman po nagkamali ang Lord sa pagpili sa bawat isa po sa atin. Lagi po siyang mayroong magandang dahilan, may magandang layunin para sa bawat isa po sa atin. Sa buhay natin, church, madalas may mga bagay na hindi natin kontrolado, 'di ba? Kaya nga ang topic natin, God is always in control. God is a sovereign God, supreme power, 'di ba? Omnipotent, omniscient, omnipresent God. Yung mga bagay na hindi natin kontrolado katulad ng mga problema, mga uncertainties and even challenges. 'Di ba? Hindi natin hawak sa ating mga kamay yung mga bagay na ito na maari mangyari sa atin or nangyayari na po sa bawat isa sa atin. Pero bilang mga anak ng Diyos, tandaan mo, we can rest assured na God is sovereign. Ibig sabihin, wala ka mang control doon sa problema na kinakaharap mo, doon sa mga uncertainties na na-experience mo, or even the challenges na hindi mo naman pinapangarap na mangyari sa iyo, 'di ba? Tandaan mo na meron ka palang Diyos na pinaglilingkuran na sovereign God, no always in control. Wala ka mang control pero meron kang Diyos na pagtitiwalaan na always in control. Siya ang nagre-reign over all creation. Tandaan mo, lahat ng nakikita ng iyong mga mata, lahat po yun ay creation ng Panginoon. Ikaw mismo, tayo mismo, di ba, we are creations of God. At wala kahit isang bagay na makakalusot sa kanyang plano. 'Di ba sabi nga ng Bible, even yung bawat hibla ng buhok natin bilang ng Panginoon. Alam ng Diyos kailan tayo isisilang sa mundo. Alam ng Diyos kailan tayo papanaw, 'di ba? Alam ng Diyos kailan tayo gagraduate, alam ng Diyos kailan tayo magtatrabaho, magpapamilya, 'di ba? Alam ng Lord kailan ka magkakaroon ng mga problema sa buhay. Dahil kay Kristo, hindi na tayo alipin ng takot kundi nakakaranas ng kapayapaan at katiyakan. 'Di ba? Kaya no matter what happen, tandaan mo, dapat hindi pala tayo natatakot. Kasi andun yung kapayapaan, yung assurance na meron tayong Diyos na pinalilingkuran na always in control. Sabi po ng Daniel chapter 6, dito makikita natin na si Daniel ay itinapon sa lion's den dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ipinakita ng Diyos ang kanyang sovereignty sa pamamagitan ng pagligtas kay Daniel. Mamaya mababasa po natin yung story na alam natin na pinatapon itong si Daniel dun sa lion's den. Pero hindi po hinayaan ng Panginoon na kainin siya ng leon, 'di ba? Sa Psalm chapter 46 naman, ito isang awit ng pagtitiwala ng Diyos sa Diyos rather sa gitna ng kaguluhan. God is our refuge and our strength, an ever-present help in trouble. So sa mga oras na nasa gitna ka ng kaguluhan, ng problema, 'di ba, ng challenges in life, ng uncertainty, sabi dito, umawit daw tayo, mag-praise tayo, mag-worship tayo na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Sa Romans 8:28 to 39, dito naman si Apostle Paul ay nagpatotoo
na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit to yung persecution, kahit yung danger, kahit yung death, sovereign ang Diyos at hawak niya ang lahat. Even yung kasalanan, walang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Kahit na kung ano nangyayari sa buhay po natin, tandaan mo, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Tatlong bagay ang gusto ko pong iwanan sa atin tonight. Number one, God reigns over all circumstances. Di ba dun sa Daniel chapter 6 verse 22, ang main verse po dun, My God sent His angel and He shut the mouths of the lions. Di ba nagpadala ang Diyos ng anghel para takloban yung bibig ng mga leon kaya hindi kinain ng leon etong si Daniel. So Daniel's deliverance shows na kahit sa impossible situation, sovereign ang Diyos. Di ba minsan may ganang sitwasyon sa buhay natin na ay imposible, hindi ko talaga kayang mapagtagumpayan or malagpasan itong kinakaharap ko na matinding problema or pagsubok. Pero tandaan mo, even in impossible situation, God is always in control. Hindi mo kaya, yes. Pero ang Lord, kaya niyang gawin yung mga bagay na imposible sa atin. So basahin natin yung text sa Daniel chapter 6 verses 1 to 9. Sabi dito, si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari at isa rito si Daniel. So napakahusay ni Daniel kaya siya ang pinili nitong si King Darius. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Di ba typical kapag ikaw daw ay namumunga, binabato yung puno na namumunga. Ganun yung nangyari kay Daniel. Wala naman siyang ginagawang anything wrong do sa ibang mga pinuno ng rehiyon, pero kiniinggitan siya, nagsiselo sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. So siya talaga yung example ng perfect Christian na hindi lang basta nagpupuri kay Lord pero andun yung work ethic sa kanyang trabaho, talagang ginagawa niya yung kanyang best, matapat si Daniel. Kahit sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Ayan na nga. So ginamit yung kanyang faith sa Panginoon para ipahamak si Daniel. Kaya ang nangyari, nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami po mga tagapamahalin ng kaharian, mga pinuno na mga rehiyon at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasambaha or walang mananalangin sa ibang Diyos or sa tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay iuhulog sa kulungan ng mga leon. Kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautosan at inyong lagdan upang maging batas ng Media at Persia, batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. So nabitag, 'di ba? Itong si Haring Dario, nag-sign siya. Inayaan niya na in 30 days walang sasambahin kundi siya lamang. Yan. Sabi ng Daniel 6:10-24, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautosan, anong ginawa niya? Umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakarap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. So hindi na tinag itong si Daniel. Yung kanyang habit na mag-pray sa Panginoon 3 times a day, ginawa niya pa rin. 'Di ba? Yun yung kanyang resort doon sa problema, doon sa pagsubok na kanyang kinakaharap. Kaya may lesson doon tayo kapag tayo po ay naharap sa mga pagsubok. Sana yung mga ganitong pagkakataon, mga online Bible study, Sunday fellowship, 'di ba? Mga prayer meeting ina-attendan po natin. Sabi ng verse 11, ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. 'Yon. Nang makita siyang nananalangin, yun na yung chance. Siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautosan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sino mang Diyos o sa tao liban sa inyo at iahagis sa kulungan ng mga leyon ang sino mang lumabag dito.
Sumagot ang hari, ang kautosan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dilang bihag mula sa Juda ay lumabag sa inyong kautosan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Ayan na nga yung point. Gusto nilang ipahamak si Daniel. Sabi dito nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Kasi nga, mahusay, matapat, marunong sa gawain si Daniel. Kaya gano'n na lang yung tiwala ni Haring Dario at napalapit na rin siya dito kay Daniel. Na magkaroon muli ng pagkakataon na makaawin ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaring baguhin ang alinmang kautosan na pinagtibay ng hari. 'Di ba? So parang sinangkalang siya sa sarili niyang mantika dahil dito inuutos ni Haring Dario, wala siyang chance eh. Naihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, sinabi na kay Daniel, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sino man. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi nakatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Kinabukasan, anong ginawa ng hari? Maagang nagbangon ng hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leyon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leyon? So yung panalangin din nito nung hari, bagamat hindi siya believer ng ating Panginoon, tinatanong niya, iniligtas ka ba niya sa mga leyon? So, umaasa siya na iligtas ng Panginoon etong si Daniel. At sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at inuutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leyon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leyon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasahid sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leyon. Ayan. So makikita talaga natin dito na God is sovereign. Siguro kung tayo yung ilalagay dito sa lions din, 'di ba? So ang gagawin talaga ng leon, gutom eh, kakainin talaga tayo, 'di ba? Pero because of the faith of Daniel and because God is sovereign, in control, even yung mga leon kayang paamuin ng ating Panginoon. So ganun din sa mga problema natin sa buhay, hindi man natin kayang mapahupa, hindi man natin kayang masolusyonan, pero meron pala tayong Diyos na pinaglilingkuran na kaya niyang pagtagumpayin tayo doon sa mga pagsubok ng buhay na ating kinakaharap. Yung point number 2 ko po, God's sovereignty brings peace and confidence. Sabi ng Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Church, kahit may mga wars, kahit may mga earthquakes, 'di ba? Ngayon, kahit may mga typhoon sa mga estudyante natin sa NWU, cancel na naman yung class nila. Kahit may mga chaos, 'di ba? Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Tandaan mo yan na kahit pa magkaroon ng another pandemic, 'di ba? Tandaan mo magbibigay sa atin ng kapayapaan yung presence of God. Kaya dapat we stay in the presence of God. Ganun yung ginawa ni Daniel, 'di ba? Mas pinili niyang lumapit sa Panginoon, manalangin sa Panginoon. Kasi alam niya na the answer will come from God. So be still and know that I am God. Sabi nga ng awit 46 verse 1 to 11, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, 'di ba? Kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig, magimpal, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay hindi masisira, itong tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian sa tinig ng Diyos, lupay napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kandungan.
Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikayahanga. Maging pagbabaka ay napapatigil, sibat at palaso'y madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan ay pinakadakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Napakaganda, no? It reminds us na our God is always in control kahit sa mga digmaan, kahit sa mga lindol, kahit sa mga bagyo, kahit sa mga volcanic eruption, kahit sa mga violence na nangyayari. Nakita natin all over the Philippines, di ba? Kailangan lang po natin ng presensya ng Diyos na siyang tunay na magbibigay po sa atin ng kapayapaan. Yung point number 3 po natin, God's sovereignty secures our salvation. Diba? Romans 8:38-39, nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Sabi kahit daw yung kamatayan o ang buhay, yung mga anghel, mga pamunuan, mga kapangyarihan, ang kasalukuyan ha, yung nangyayari ngayon or yung hinaharap. Hindi raw tayo ihiwalay nun sa pag-ibig ng Diyos. Ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So we are secure. Our salvation is secure because of our faith to God. Ang plano ng Diyos sa kaligtasan ay perfect at eternal. Hindi siya yung laban-bawi, di ba? Pag sinabi ng Diyos na save ka na, di ba? Walang kapangyarihan ng kaaway ang makakasira nito. Darating man sa panahon na magiging pasaway tayo, lalayo tayo sa Panginoon, pero kung talaga tayo tunay na anak ng Diyos, babalik at babalik tayo dahil sa biyaya at sa grasya ng ating Panginoon. So God's sovereignty secures our salvation. Regardless kung ano mangyari sa mundo, hindi po makakapaghiwalay yun sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So tandaan mo church, God is sovereign. Siya yung hari ng lahat at wala dapat tayong ikatakot. His sovereignty assures us of His protection, His peace, and even His eternal love. So paano ko po ito ngayon ma-apply sa buhay ko, Pastor? Number 1, personal na buhay, magtiwala sa Diyos. Kahit hindi mo naintindihan ang sitwasyon. Sa tagal ko na po sa ministry, ang dami ko nang nakakausap talaga na iba-iba naman talaga yung sitwasyon at minsan ang dami nilang tanong, hindi nila naintindihan bakit nangyayari to sa kanila, ang dami nilang tanong sa Panginoon. Pero ang laging sagot yan, magtiwala ka sa Diyos. And then eventually, i-reveal din sa ng Lord bakit nangyari yun sa'yo. Diba? Kasi nga He is a sovereign God. Alam na yung nangyayari ngayon, alam niya nangyari sa nakaraan, even yung mangyayari sa hinaharap. Sa ating family, ipaalala sa bawat isa na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Binigyan ko ng emphasis dito yung family kasi that is our first ministry. Diba, before we share the gospel to our friends, to our relatives, or even to our friends, diba, dapat binabahagi natin yung salita ng Diyos sa ating pamilya. Ipaalala natin sa kanila, sila man din nakaka-experience ng mga ganyan, mga problema sa buhay, tandaan po nila, sabi mo sa kanila na hawak ng Lord ang lahat ng bagay. At kung meron ka ng ginagawang ministry, maglingkod ng may tapang. Dahil alam mong sovereign ang Diyos sa lahat ng resulta. 'Di ba? Na minsan, yes, hindi ka capable, kulang yung abilidad mo, hindi ganun kadaming resources mo, pero with boldness, ipahayag mo lang yung word of God kasi sovereign ang Lord eh. The Lord can use people, 'di ba? The Lord can give you or provide you resources that you needed. More than you could ever imagine. Mga opportunities, 'di ba, na hindi mo ini-imagine, the Lord can provide that to you. Kaya magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Kung sovereign ang Diyos, ang tanong, bakit ka matatakot? Tandaan mo, rest in His plan, walk in His peace, and stand firm in His love. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, sa mga salita na aming napakinggan. Salamat Lord na ang Diyos namin pinaglilingkuran is a sovereign God. You're always in control. Kaya Lord, mas pipiliin po namin magtiwala sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, Panginoon. Alam namin na we're limited, we're uncertain, marami kami mga kinakaharap na problema, pagsubok,
Pero Lord, alam namin na kasama ka namin. Alam namin na alam nyo rin po yung solution sa mga bagay na ito. Kaya Lord, ang gagawin po namin, magtitiwala lang kami sa inyo, Lord God. Mananatili kaming nananampalataya sa inyo. At katulad ni Daniel, kayo muna yung aming hahanapin, kayo muna yung aming isisik at ipagkakatiwala namin sa inyo, Lord God, ang lahat ng mga bagay na mangyayari po sa amin. Lord Jesus, we honor you, we glorify you. In Jesus' name I pray. Amen.